Kinumpirma ng International Criminal Court na nasa kustodiya nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi yan ng ICC matapos nga pong sabihin kagabi ni dating Executive Secretary Salvador Medaldea na wala raw sa ICC Detention Center si Duterte. Dinala raw ang dating Pangulo sa isang ospital pero hindi raw sinabi kay Medaldea kung nasa saan. Niliwanag po ng ICC agad-agad na sumailalim lamang sa medical check-up si Duterte. Bahagi raw ito ng standard procedure. Kapag daw nasa kustodiya nila ang isang suspect, sinisiguro daw nilang maayos ang kalusugan nito. Nakatagda rin pong i-anunsyo nga ng ICC. Ito na nga po, inanunsyo na nga po ng ICC ang una pong pagsalang sa preliminary hearing ng dating Pangulo. Mamaya po yan 9 p.m. Manila time. Mahalagang pangyayari naman daw ang pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, lalo na sa mga naulilang biktima ng kanyang madugong war on drugs. Ayon po kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, malinaw ang alegasyon kay Duterte bilang responsable sa mga patayan sa bansa mula November 2011 hanggang March 2019. Bilang pinuno ng Davao Death Squad at bilang mayor noon ng Davao at hanggang siya nga po ay maupo bilang presidente ng bansa. Dati nang iginiit ni Duterte na walang jurisdiksyon ng ICC sa drug war dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Pero ang giit ni Khan, may karapatan silang usigin si Duterte dahil sa nangyaring patayan noong miyembro pa tayo ng ICC. Samantala po naman, hihingi raw po ng proteksyon sa Senado si Senador Bato de la Rosa sakali nga pong siya'y hainan na rin ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa panayam po ng News 5 at ng ating pong himpilan, sinabi po ni Senador Bato de la Rosa na wala pa siyang nababalitaan tungkol sa kanyang arrest warrant mula sa ICC. Pero kung lalabas daw po ito'y humiling na raw po siya ng tulong kay Senate President Chis Escudero na ano ba sabi niya, he will help forthwith o depende sa reasonable time. Para daw po isailalim siya sa kustodiya po ng Senado habang may sesyon. Sa ilalim po ng ating batas, hindi maaaring arestuhin ang sinumang miyembro ng Kongreso habang ito ay in sesyon. Ayon kay De La Rosa, hindi na nakakagulat ang paglabas po ng arrest warrant labang kay dating Pangulong Duterte. Pakiramdam daw ng senador, sila'y tinraidor ni Pangulong Marcos Jr. lalo pat nangako raw ito na hindi makikialam ang ICC. Hey, BBM, I just would like to tell him that I'm so sad na meron tayong Pangulo na walang isang salita. Iba yung sinabi, iba yung ginawa. I felt betrayed dahil siya mismo nagsabi sa akin na nigabuhok ko or kay Pangulong Duterte hindi mahawakan ng ICC. Dahil sabi niya, kung i-allow ko yan na makialam ang ICC dito, baka after the Dutertes, after sa inyo, kami na naman ang next na imbestigahan yan. So naniwala ako, pero iba ang nangyari ngayon. Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa. Abangan din po ilang pa mga pahayag ni Senador Bato de la Rosa sa amin po naging panayam kahapon. Nakatakdang kasuhan ng PNP si Hanilet Avancenia matapos pukpukin daw ng cellphone ng isang pulis sa Villamor Air Base. Sa video, makikita nga na tila hindi nakapagtimpi si Avancenia, ang common law wife ng dating Pangulong Duterte, sa mga umaawat na staff personnel nang ilayo sa kanya ang anak na si Veronica Kitty Duterte. Tinamaan sa ulo ang babaeng staff ng hampasin ng cellphone ni Avancenia. Nagresulta ito sa malaking bukol sa ulo ng pulis. Nakalabas na ng ospital ang pulis at nagpapagaling na po sa ngayon. Naiintindihan naman daw ng PNP ang bugso ng damdamin ni Avancenia. Pero hindi raw katanggap-tanggap na pagbuhatan ng kamay ni Avancenia ang staff personnel. Balak nilang magsampa ng direct assault sa partner po ng dating Pangulo. Isinusulong po naman ngayon ng ilang mambabatas na bumalik daw ulit ang Pilipinas sa ICC. Ayon sa ilang kongresista, mainam na maging parte ulit ng ICC ang Pilipinas para po may proteksyon ang mga Pilipino kung maulit daw ang mga pang-aabuso gaya nga ng malawakang patayan noong pong war on drugs. Taong 2019, nang formal pong kumalas sa Rome Statute ang Pilipinas sa utos po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makalipas ang ilang taon, si Duterte rin mismo ang unang leader sa Asia na lilitisin sa ICC. Ayon po naman sa Malacanang, wala pa hong diskusyon ngayon kung muling babalik ang bansa sa pagiging miyembro ng Rome Statute.